Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jobert Dinoy, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Patayin. 11 milya ang layo mula sa sikat na tindahan, nagkaroon din ng matinding labanan sa oras na ito. Talagang napaka-epektibo ng biglaang pagbabalik ni Chimeng, gayunpaman, ang kalaban ay talagang mas mahusay sa mga numero, bagamat sa ilalim ng naunang epekto, ang grupong ito ng mga tao ay nagpanik sa maikling panahon, at sila ay biglang natalo ng gang ni Chimeng, ang tao ay nakalusot sa isang malaking puwang. Gayunpaman, ang nasasakupan na pinagkatiwalaan ng espesyal na sugong na nakaputi ay talagang karapat-dapat sa pagtitiwala ng espesyal na sagong puti, hindi nagtagal upang muling ayusin ang koponan, at umasa sa malaking bilang ng mga tao upang dahan-daang patatagin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang mga ito ay talagang dehado dahil karamihan sa mga elit na pinamumunuan ng puting sugo ay umalis, kaya ang mga naiwan ay walang anumang malaking bentahe maliban sa pagiging mas makapangyarihan sa isang tao. Lalo na kapag kaharap ang isang mahusay na commander tulad ni Chimeng at daan-daang napakalakas na lalaking nakaitim sa likod niya. Medyo nabigla pa sila. Gayunpaman, mayroon talagang 12-dosenang beses na mas maraming tao kaysa kay Chimeng at iba pa, kahit napatayin sila ng husto, matagal pa silang mapatay. Habang lumilipas ang panahon, ang pisikal na lakas ni Chimeng at iba pa ay bubuo din ng malaking tandang pananong. Si Luroxen ay hindi nag-aalala tungkol sa mga sitwasyong ito, at tahimik na nakahiga sa kanyang lihim na lugar, na parang ang lugar kung saan siya ngayon ay hindi isang ilang, ngunit sa isang lugar patungo sa palasyo. Ang ganoong uri ng kasiyahan ay kainggitan ng sino mang makakita nito. Prinsesa, may magandang balita galing kay Chimeng. Isang lalaking nakaitim ang lumapit at lumuhad sa lupa. Nang marinig ni Luroxen ang balita, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, na para bang kinuha na ang lahat. Sabihin mo na, sabi ni Luroxen. Si Chimeng, na namuno sa 100 tao, ay hindi lamang matagumpay na napigilan ang kaaway 11 milya ang layo, ngunit ang pinakamahalaga, nakabuo na sila ngayon ng isang malakihang ganting salakay. Bagaman ang kaaway ay gumagawa ng mahigpit na pagtutol, ang aming sitwasyon ay napakahusay. Prinsesa, hindi ako maglalagay ng magandang salita para kay Chimeng. Noong ang puwersa ay ganap na hindi pantay, ang orihinal na misyon ni Chimeng ay pigilan sila, gayunpaman, ngayong lumaban na sila ng ganito, talagang karapat-dapat silang purihin. Luroo, sayang naman at sinusundan niya ako Luroxen. Ang mga nasasakupan ko, si Luroxen, ay dapat kumpletuhin ang mga gawain na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao, kung hindi, paano siya magiging karapat-dapat na maging akin? Si Luroxen ay napakabaliw, at ang kanyang mga nasasakupan ay talagang hindi nakaimik nang marinig nila ang mga salitang ito, ngunit kung iisipin mong mabuti, ito ay may katuturan. Nakakalas din minsan ang pagsunod sa ganyang master, masyado kasi siyang strict sa requirements at moody personality, kung ikaw ay medyo malungkot, maaari kang mamatay ng walang libingan. Gayunpaman, kung unti-unti kang nasasanay sa ganitong uri ng mataas na presyon, mabilis kang lalago, at lahat ng iyong mga kakayahan ay mapapalawak sa proseso. Sa huli, magiging all-rounder ka na. Maaaring mahirap para sa kanila na makita ang kanilang sariling paglaki, ngunit napakalinaw nila tungkol sa mga pagbabago ni Chimeng. Si Chimeng ay talagang ganap na nagbago sa isang piling tao sa mga piling tao. Hindi na siya puppet ni Luroxen. Oo, tumanggo si Luroxen, malapit na ang oras, sabihin kay Chimeng na maghanda para bumalik. Prinsesa, medyo mabagsik ang sitwasyon ng tribo ni Chimeng ngayon, kung bibigyan ng panahon, dapat kaya nating patayin ang libu-libong tao na iyon. Bakit?
Bakit gusto mong hilingin sa mga tao na umatras? Naguguluhang tanong ng katulong. Sinasamantala ang tagumpay at ituloy ito ang pinakasimpleng prinsipyo na dapat maunawaan ng lahat. Imposibleng makaambush ulit ang kabilang partido ngayon, at ang mahalaga ay na-survey na nila ang kalapit na lugar, maaari nilang kumpirmahin na ang kabilang partido ay malamang na hindi magkaroon ng anumang ambush o reinforcements. Pagkatapos ay dapat tayong umatake ng mas baliw. You think I should let Chimeng annihilate them all and then complete a worldwide battle para makakuha tayo ng atensyon? Syempre ang pinaka-importante ay tuluyang mawawalan ng mukha ang sikat na tindahan dito, diba? Oo, kung ang sikat na tindahan ay nasa kahihiyan, ang prestihiyo nito ay mababawasan ng malaki, hindi ba ito kapaki-pakinabang sa ating kapangyarihan? Tanong ng katulong. Malumanay nang umiti si Luroxan, tama ka, ngunit isang bagay ang iyong nakalimutan. Ang alipin ay nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo. I'm so brave, please ask the princess for advice. Ang misyon natin ay pigilan ang kalaban at bigyan si Han Sanchen ng kaunting puwang sa paghinga. Hayaan mo akong tanungin ka, kung lalaban tayo sa labanang ito ng masyadong exciting, ano ang mangyayari sa mga tao sa labas? Mahinang tanong ni Luroxan. Bihira siyang magalit dahil alam niyang magandang tanong iyon. Siyempre dapat mabangis ang mga nasasakupan pero hindi puro bangis gagawa lang ng tyrant. Sooner or later, mawawalan na siya ng suporta ng mga subordinate niya, sa sandaling makatagpo siya ng problema, ang koponan ay direktang babagsak. Kailangan mong may matutunan sila, para maging sweet sila at tanggapin ang bangis mo. Tiyak na magkakagulo ang mga tao sa labas. I believe that it will not long at least everyone in the Burning Bone City will know about this, not to mention the Demon Clan land. Oo nga nakakahiya yung sikat na tindahan pero walang nakakaalam na tayo yun diba? Pero, bilang laban natin sa kanila, hindi ba't ang pagkawala ng isa ay katumbas ng paglaki ng isa? Mahina sila, kahit wala tayong makuha, magiging matatag tayo, sabi ng nasasakupan. We will gain this, but we will lose a lot of things. Think about it, kapag naging big deal ang usaping ito, papansinin ng mga tao ang misteryosong puwersa natin. Sabi nga, kapag lagi kang maglalakad sa tabing ilog, hindi mababasa ang sapatos mo. Bagamat maayos na nakatago ang team natin at walang kinaroroonan, kapag hinuhukay ka na ng lahat ng tao sa mundo, mahihirapan kang magtago ng mga bakas. Kailangan nilang maging aktibo palagi, at hindi lahat ng tao sa labas ay pangkaraniwan. Sa kanila, palaging may mga matatalinong tao na laging makakahanap ng kakaiba, na dahan-daang magpapalaki ng mga pagdududa sa kanilang mga ulo sa daan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng masa, ito ang pinakasimpleng katotohanan na dapat maunawaan ng sinumang nasa mataas na posisyon. At saka, maaaring bigyang pansin din ni Han Sanchen ang bagay na ito, kung tutusin, para sa kanya, tayo ang kanyang tagapagligtas, at siya ay magiging labis na mausisa kung anong uri ng pangkat ang maaaring gumawa ng isang nakakagulat na bagay. Panipi, ito ay lubhang mapanganib para sa atin. Sa makatuwid, kung ihahambing sa ilang mga bagay na natamo, nadama pa rin ni Luroxan na sila ay nawala ng labis. Siya ay isang tao na ayaw makipagsapalaran, at hindi niya gustong magkamali, natural, handa siyang piliin na huminto sa oras na ito. Basta't maabot ang layunin. Oo, naiintindihan ko, pupunta ako at gagawin ko si Chimeng na halos mag-withdraw ng tropa niya. Walang sinabi si Luroxan, at masunuring umatras ang kanyang mga nasasakupan. Minsan, kailangan kong aminin na ang pag-iingat ni Luroxan ay makatwiran, at least, parang may alon ng mga tao sa paligid kung saan walang tao. Walang iba kundi si Cao Shen, Joyong at iba pa ang nagtago na sa lihim na daanan. Kahit na wala silang paraan upang masubaybayan ang dagat ng dugo, sa pamamagitan ng mga pagbabago sa mga tauhan sa Villa, maaari pa rin nilang hulaan na isang malaking sitwasyon ang naganap sa sikat na tindahan sa oras na ito. Dahil sa insidente sa dagat ng dugo, ang sikat na tindahan ay naglabas ng pinakakagiat na utos ng paglilipat, na hindi lamang kasama ang mga tao mula sa sibil at militar na akademya, kundi pati na rin ang lahat ng mga ordinaryong gwardya at tagapaglingkod ay kailangang lumipat ng naaayon. Kaya naman, kitang-kita ni Joyong at ng iba pa ang kaguluhan sa sikat na tindahan. Parang may malaking gulo dito sa tindahan,
Mukhang hindi talaga sinayang ni Han Sanchen ang buhay niya sa walang kabuluhan, sabi ni Kaosoy na nakakunot ang noo. You know, famous store has always been known for its stability. After so many years of rule, it has become as stable as a stone on Mount Tai. If you think about it, he is the emperor of this area. Kahit sinong makakilala sa kanya ay matitigilan niya. He looked so calm, at kami lang ang nagpapanik. Tumango si Joyong, oo, hindi pa ako nakakita ng mga sikat na tindahan sa ganoong pagkataranta, kahit na pinagsilbihan sila ng aking ama, iyon ang pinakamahirap at mapanganib na panahon nila, at wala akong narinig na anumang feedback mula sa kanila, ganoong matinding mga panahon. Natapos magsalita si Joyong at tumingin kay Kaosoy, mukhang hindi mali ang desisyon natin na sugpuin ang Bauhan Sanchen, at least from the current point of view, is completely worth it ang kakayahan ng taong ito. Tumango si Kaosoy, totoo na ang mga taong maaaring hamanin ang mga sikat na tindahan ay may ganitong kwalifikasyon, ngunit magagawa ba ito ng Han Sanchen? Hindi masagot ni Joyong ang tanong na ito. Mula sa pag-unawa sa mga sikat na tindahan, ang sagot ay dapat na napakasimple, iyon ay, hindi ito maaaring gawin. Gayunpaman, ang reputasyon ni Han Sanchen ay talagang namumukod-tangi. Pagkatapos lamang ng ilang araw na pakikipag-ugnayan kay Han Sanchen, alam niya na ang taong ito ay talagang hindi ordinaryong tao. Kaya, hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Umiling si Joyong, bagamat sarili nating mga tao at nakakapagsalita ng kahit anong gusto natin, hindi talaga ako sigurado. Pero, isang bagay ang sigurado ako. Ano? Tanong ni Kaosoy. I think kailangan nating dagdagan ang puhunan natin sa Han Sanchen, hanggat makakalabas ng buhay ang taong ito, sabi ni Joyong. Tumango si Kaosoy at hindi tumutol. Ang taong nagdulot ng ganoong kalaking gulo para sa sikat na tindahan ay halatang pambihirang tao. Kapag may nangyari sa sikat na tindahan ngayon, ang buong kapangyarihan ng pagsunog ng Bone City ay mayayanig ng husto. Ang Burning Bone City ay naging mapayapa sa loob ng napakaraming araw. Kapag ito ay hinalo ng isang tao, nangangahulugan ito na ang lahat ay gagalaw ng naaayon, at sa totoong kahulugan, isang buhok ang makakaapekto sa buong katawan. Tumango si Joyong, malamang na magiging mas magulo ang mundo sa oras na iyon, kaya dapat tumaas ang ating puhunan sa Han Sanchen. Siyempre, dapat din tayong kumalat at makipagtulungan sa ibang puwersa, na talagang hindi na ngayon. Sa pangkalahatan, masyadong maraming mga tindahan ang nakadikit sa mga sikat na tindahan. Oo, tumango si Kaosoy, sa totoo lang, pinaghihinalaan ko pa na sinasamantala ng mga tao mula sa ibang puwersa ang pagkakataong ito para manggulo sa mga sikat na tindahan. May posibilidad na ganyan. Tumango rin si Joyong, may ilang mga vibrations sa lupa noon, bagamat ang lugar na ating kinaroroonan ay ganap na ligtas. Ramdam din natin ang mga panginginig ng boses na ito. Ang katotohanan ay, bagamat marami tayong nararamdamang panginginig, hindi lahat nagmumula sa isang lugar. Bahagyang kumunot ang noo ni Kaosoy. Oo, ang dahilan kung bakit ako naghihinala ay eksaktong nagmula sa dalawang lugar, yung isa parang malayo sa amin ibig sabihin hindi sikat na tindahan yung lugar at yung isa parang malayo sa amin. Mayroong ilang mga lindol na napakalapit, ngunit ito ay dapat na nagmula sa mga sikat na tindahan. Lahat ito ay nagpapakita na ang hula ko ay malamang na tama. Tumango si Joyong, maaaring maging mas komplikado ang sitwasyon, at kailangan nating maging mas maingat. Kabaitan. Sumugod si Joyong sa ilan sa kanyang mga katulong at nagutos, dapat ninyong bantayan ang mga sikat na tindahan dito. Kaosoy, sumunod ka sa akin. Bahagyang sumimangot si Kaosoy at sinabing, gusto mong makita ang paligid. Tumango si Joyong, oo, kahit na walang gumagalaw sa labas sa ngayon, pakiramdam ko ay may mga kalaban sa labas. Bagamat hindi natin kaaway ang kaaway na ito, kailangan pa rin nating malaman ang ilang bagay ng mas malinaw. Tanging ang mga nakakaunawa sa sitwasyon ang maaaring makakuha ng higit na mga pakinabang sa pagtaya at gumawa ng higit pang mga paghuhusga. Tengal. Sa dagat ng dugo, ang dalawang halimaw ay nasa isang peak showdown mula sa sandaling sila ay dumating, wala man lang palpak, ang pangunahing focus ng magkabilang panig ay ang patayin ka sa isa o dalawang galaw. Sa makatuwid, sa sandaling sila ay lumaban, ang lahat ng uri ng nakakabaliw na pagsabog ay sumunod sa isa't isa,
kahit napakalayo ng itim na hangin at ang puting sugo sa kanilang dalawa, ang mga pagsabog na dulot ng pagmamadali ng dalawa ay direktang nagpasindek sa kanilang katawan saglit, ang dugo ay kumukulo, ang mga panloob na organo ay baluktot, at ang dugo ay hindi makalaban sa pagdaloy ng dugo mula sa bibig. It's scary. This is too scary. I was several hundred meters away, and the remnants of the explosion didn't hit me at all, but why do I feel obvious internal injuries worsening? Gulat na tumingin sa malayong lugar ang sagong nakasuot ng puti. The duel between the two monsters made me feel very uncomfortable for a moment. Is this a duel of top powers? This is too terrifying. This is simply the level at which we people can intervene. Halos kapareho niya, may Heifeng, puno na ng dugo ang bibig. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!